sinabi na kanina, arestuhin natin at ikulong lahat ng masasama sa bansang ito. Pwede yan, pwede yan. Invoking our constitutional and inherent right. Paano po? Nananawagan tayo sa executive. Wala na tayong masahan. Bangag sila lahat. Nanawagan. Years sa public service at nakita ko ang pamumuno ng iba't ibang presidente mula kay Marcos Sr. hanggang kay Marcos Jr. Record breaking si Marcos Jr. dahil dinidescribe siya ng karamihan ng mga Pilipino na the worst president we ever have. Tama ba? Yan, basahin natin ang puot ng taong bayan na nakalagay dito ngayon, no? Ikulong ang mga tumanggap ng maleta, ang nag-iimbestiga sa korupsyon ay ikinulong, ang mga kumita sa flood control scandal ay kinanlong. Sobra na, tama na. I-plus na ang LBM. Ano ba yung meaning ng LBM? Lisa Bangag Martin. Ay, nako. May bago ah. Lalong humihirap ang buhay habang ang buhaya ay yumayaman at hayahay. Ikaw ang tinutukoy ni Saldico na mastermind. BBM resign now. Yan po ang panawagan ng mga kapwa natin Pilipino. Ngayon, bakit tayo ulit nandito? Upang ipadama na ang soberenya ay nasa taong bayan. Ayon po sa Artikulo 2, Section 1 ng ating 1987 Constitution, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang puwersa po o ang power ay nasa taong bayan. Tama ba yun? Dahil tayo ang tunay na makapangyarihan, dapat iparamdam natin sa mga tiwali na namumuno na pinahiram lang natin ang otoridad upang sila ay mamuno. Hindi dapat itong konsintihin, pagkos obligasyon natin. Tayong mga Pilipino ay may right at duty o obligasyon upang itama ang mga maling ginagawa ng ating mga namumuno. Tama ba yun? Ano ang dapat ipagsigawan natin ngayon? Ano yan? Para maging patas, dahil tayo naman ay ayaw nating ng selective justice na ginagawa ngayon ng pamahalang ito. Dapat po ay yung true justice. So yung mga talagang nagkasala dapat mag-resign. Tama! Pinamumunuan nino. Tarok! Tama yan! Tama po. Sobra na. Kanina narinig ko, napakaganda nung isang tinukoy ni Colonel June Metran. Nagsama po kami niyan sa Mindoro Tarok! nung ako po yung brigade commander. At isa po siya sa mga pinakamagaling na opisyal ko, no? Ano sabi niya kanina? Citizen arrest. Pwede pong ipa-implement yan ng taong bayan dahil tayo po ang tunay na makapangyarihan. Tama ba? So
So alam ko marami pang mga iba dito na nagnanais na magsalita. Ito, basahin ko muna. Accountability. Marcos, resign now. Marcos, you are accountable to what's happening in our country. BBM, tama na, sobra na. Umaba ka na. Yan po ay panawagan ng taong bayan. Libo-libo po ngayon ang nandirito. Hindi po kami magsasawa dahil karapatan po namin na sumigaw kapag yon, sawa na ang taong bayan. Kapag ang ating mga namumuno ay siya mismong nagbebendalo, sila mismo ang sumisira sa ating independensya, sila mismo ang mga nagnanakaw, dapat po katungkulan natin at karapatan na baguhin ang sistemang ito. Tama ba? Of course, sa maayos na pamamaraan. Hindi po natin gagayahin yung mga subversibo, yung mga ngayon ay kinakanlong ng ating pamahalaan, yung mga kaliwa, yung mga CPP, NPA, NDF. Tinanong kanina ni Colonel Metran na dati nating kinakalaban, ngayon nasaan na sila ngayon? Nasa Kongreso na mismo. Sila mismo ang mga nagdidikdik kung ano ang dapat gawin ng gobyerno. So, kahilingan natin sa ating mga mamamayan na nandito ay accountability, truth, and justice. Kaya mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat po. Yan, maraming salamat, General Kita. Ngayon naman po, tawagin po natin ang susunod na magsasalita na si Captain Ray. Ito talaga naman, handang-handa talagang lumaban para sa bayan at palagi niyo na siyang nakikita. Si Captain Ray. Go, Captain Ray! Dalawa. Salamat, Miss Kate. Nakisama sa atin yung panahon. Maraming salamat sa inyong lahat. Marami akong binabasa kanina ang sabi, ayan na naman yung mga nagraraling mga epal. Ayan na naman sila, wala namang mangyayari sa rally. Kung titigil tayo sa pagsigaw, lalong magpupunyagi ang mga magnanakaw. Mabilis lang po ito, kayo ang mamimili. Hindi na natin i-discuss ang malalim na problema ng bansa dahil halos lahat tayo sa buong Pilipinas alam na ang problema. Ang pag-usapan natin ngayon, solusyon. Kailangan magkaisa tayo sa solusyon. Paalala, kung may darating man rito na mga politiko or politically inclined individuals, sila yung mga tumugon sa panawagan ng UPI. Nanawagan tayo sa lahat, anumang political colors, nanawagan tayo sa kanila. Pumunta na kayo rito, magkaisa tayo, may panahon pa. So ulitin ko, kung may dumating man na politiko, liberal man yan, DDS man yan, anuman political party yan, tatanggapin natin kung naniniwala sila sa pinapakipaglaban natin. Meron akong ilalatag sa inyo na 5 solusyon from wars to fairways. Ibig sabihin yung wars, mamimili tayo. Number 1 na solusyon, patayin natin lahat ng masama sa bansa ito. Illegal. Illegal yun. May advantage, may disadvantages. Ang disadvantages doon, makukulong tayo. Lahat yan dito, makukulong. Pag pinatay natin sila lahat. Ang advantage,
Hindi na tayo maghahanap ng matutulugan. Hindi na tayo maghahanap ng makakain araw-araw. Libre! Kaya lang illegal. Ang mangyayari, makukulong tayo. Pero wala pang nangyari sa history ng buong mundo na 130 million na tao na kulong. Pangalawa, makinig kayo kasi solusyon na to eh. Kayo mamimili eh. Sasamahan lang namin kayo. Pangalawang solusyon, naghanap ang UBI, Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil kwento ng mga lolo natin, mga nanay natin, nung unang panahon, kapag may kaaway ka, ipakula mo. Potek na buhay to. Sabi namin, kahit open overtime, sumama kayo sa amin, lahat ng mangkukulam. Wala kami nakita kahit isa. Sinungaling yung mga lolo at lola natin. Ngayon natin sila kailangan. Wala sila. Ngayon, kung meron lang mangkukulam rito, isa lang panalangin namin. Kulamin po ninyo lahat ng magnanakaw at sumuka sila ng maleta na tig-50 kilos. Kaya ngayon, sa social media ninyo, manawagan na tayo sa lahat ng nabubuhay pa ng mangkukulam. Baka may buhay pa. Pangatlo, makinig kayo kasi solusyon na yung binibigay ko eh. Mamimili lang tayo eh. Pangatlong solusyon, sinabi na kanina, arestuhin natin at ikulong lahat ng masasama sa bansang ito. Pwede yan, pwede yan. Invoking our constitutional and inherent right. Paano po? Nananawagan tayo sa executive. Wala na tayong masahan. Bangag sila lahat.